Yan, itutuloy lang natin ang ating talakayan sapagkat ang susunod na ibabahagi ko ay pareho o nasa panahon pa rin ito ng pananakop ng Kastila. Inuri ko lamang ang bahaging ito sapagkat dito na naipakita ang mabilisang pagbabago ng panitikan, no? Panitikang Pilipino. Panahon ng propaganda ay himagsikan, ito ay nasa taon ng 1872 hanggang 1876. Pag sinabing propaganda, may layon ka ditong imulat saan sa katotohanan o may layong kang ipakita no, hindi ka nagiging objective, no? Mas napapakita mo yung damdamin kung ano yung tunay, ano yung katotohanan na maaari mong ibahagi no, base saan kung ano nakikita mo sa iyong kapaligiran. Ang propaganda, pwedeng bumuo ang isang individual, ang isang grupo, pang-relihiyon man yan, mga aktivista man yan, organisasyon man yan, media man yan, gobyerno man yan, no, may karapatan silang bumuo ng isang propaganda, no, na may isang tunguhin o layunin ang maghasik ng katotohanan. Pag sinabi namang himagsikan, ang himagsikan, revolution sa Ingles, kalapit nito o kakambal nito ay digmaan, gera, no, labanan, dugo. Yan, pwede nating sabihin na ang panitikan ay naging sandata, no? Ito ay nagpamulat, ito yung naging binhi upang matamo natin ang pambansang kamalayan. No, makita natin, mamulat natin yung tunay na nangyayari, yung kultura, yung kalagayan ng pananakop, no, kalagayan ng lipunan sa kamay ng mga Kastila. Sa panahong ito, no, bakit ba nagkakaroon ng himagsikan? Dahil nga patuloy ang yung pang-aabuso, patuloy yung hindi pagdinig, pagiging bingi, saan? Sa pagkakaroon ng karapatang pantao, sariling kasarinlan o kalayaan. No, kaya sa panahong ito ay pinagtibay yung nasyonalismo, yung diwa ng makabayan. Bakit lumaganap ang diwa ng nasyonalismo? Dahil nga, sabi ko, pagpapatuloy ng pang-aabuso sa kapangyarihan, sa karapatang pantao, sa paraan ng pamumuno, sa pagmamalabis ng mga namumuno sa simbahan, sa pamahalaan. Yan. Kaya umusbong o nabuo ang diwa ng makabayan. Ano pa? Isang talagang nagpagising sa nasyonalismo ang nangyari sa 3 martir na pari. Sila ay purong Pilipino, sila ay mulat sa katotohanan pagdating sa maling pamamalakad ng Kastila. Sila ay pinaratangang filibustero at sila ay pinapatay sa paraang garote. Pinaratangan silang filibustero at mga nangungunang propagandista. Kaya bilang parusa ay sila ay pinapatay sa harap mismo ng maraming kapetenyo. Noong Pebrero 17, taong 1872. So, sa bahaging ito, yung mga iba pang tala ukol sa pagkabitay ng Gumbursa, ulit, no, ito ay tanong nyo na lamang sa inyong history teacher. Next, ang pagkabitay ng Gumbursa ay naging hudyat para sumibol, kumalat ang damdaming makabayan. At ito ang naging sandigan ni Rizal kung bakit niya naisulat ang El Filibusterismo. Sa ating gagawing pagsusuri, ipapakita natin yung pagkakaiba ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal. Sunod, para mapakita ang
nasyonalismo o diwa ng makabansa, maka-Pilipino, kasi nagnanais tayong makamit ang kalayaan. No, pagkakaroon natin ng sariling kasarinlan, pagkakaroon natin ng sariling pamahalaan, ng sariling kalayaan, no, maging malaya. No, sa pamagitan na ito, yung mga naibanggit kong dahilan kung bakit namayani ang diwang makabayan dahil sa naging maling sistema ng Kastila, no, sa pagpigil sa pagkakaroon ng kalayaan, sa maling paggamit ng kapangyarihan, sumilang ang literatura o panitikang mapaghimagsik at kadalasan ito ay pumapaksa sa politika at panglipunan. Kaya sa mga susunod na talakayan, malalaman natin ang mga paksain at mga naging maimpluwensyang panitikan sa panahon ng himagsikan. Ibig sabihin nito, no, naging sandata ang panitikan para unti-unting mapalaganap at maimulat, mailapit ang kamalayan sa mga mabababang uri ng Pilipino. Yan, maraming propagandista ang nakilala na talagang sila ang nanguna, sila ang pinakataluktok ng propagandista. No? Sila ang dahilan kung bakit nakamit natin hanggang sa kasalukuyang patuloy na kalayaan. Nandiyan si Plaridel o si Marcelo H. del Pilar, nandiyan si Jose Rizal, Dimas Alang o Laong-Laan, nandiyan si Laura, si Graciano Lopez Haina, nandiyan si Mariano Ponce bilang kilala natin sa gisag panulat na Tikbalang, Kalipulako, Naning, ang taga-Ilog na si Antonio Luna at si Jomapa na si Jose Maria Panginiban. Yan. Sa mga babanggitin ko, ito yung kanilang naging layon. No? Ito yung layunin na kilusang propaganda. Una, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay na pagtingin sa Pilipino at Kastila. No? Walang peninsulares, walang ilustrado, no? At hindi pangit ang tingin sa masa, no? Kundi mayroong kaiisahang no, pagdating sa antas o pagtingin sa lipunan. Gawing lalawigan ng Espanya ng Pilipinas, kaya nung panahon ng Kastila, talagang probinsya ang tingin ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga Espanyol na naghihirap sa Espanya ay pumupunta sa Pilipinas. Kapag sila ay pumunta sa Pilipinas, parang sila ay ginagalang, tinataas. Kahit na sa bansang Espanya ay sila ay maituturing na pulubi. No, ang Pilipinas ay talagang inahawig, no, sa itsura ng Espanya. Yan, makikita natin ang itsura ng Espanya noon sa mga makasaysayang puok. Yan, halimbawa nito yung mga, siguro magandang halimbawa na ito ay sa Las Casas. Punta tayo doon pagka may pagkakataon. Ang pagkakaroon na kinatawang Pilipino sa korte ng Espanya, ganun din magkaroon na puwang ang mga Pilipino para tumakbo bilang empleyado o kabahagi ng pamahalaan. Sunod, pagkakaroon ng mga kura paroko, yan, mga paring Pilipino. At isa pa din, no, unti-unti kasing nawala ang babaylan. Babaylan lang bago pa magkaroon ng mga kura paroko. At hindi lahat ng lalawigan sa Pilipinas ay tuluyang nakuha, tuluyang nagpasakop sa Kristyanismo. No? Halimbawa na sa bahagi ng Leyte, ng Bohol, ng Quezon, at mga laking bahagi ng Mindanao. No, may sarili silang reliyon na natili sa kanila. Sunod na layunin ay yung kalayaang pakatauhan para sa mga Pilipino. No, kagaya ng pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag, sa media, sa pagsulat, pagsasalita, kalayaang mapaglunsad ng pagtitipon, pagpupulong, ay hindi na panghingi na katarungan sa kaapihan at karapatang pantao. Ito yung kanilang layunin na gustong maisakatuparan at hindi maitutupad ito kung wala ang mga propagandista.
No, ang mga propagandista, sila yung mga nasa middle class o tinatawag na ilustrado. No, sila yung mga nakapag-aral, no, may mataas na edukasyon, namulat at nakikita ang kalagayan, no, ang hindi pagkapantay-pantay na turing sa mga taong Kastila at taong Pilipino. Yan, isa sa mga tanyag na lunsaran at hanguan ng mga panitikan na mapatudling. Pag sinabing mapatudling, ang mga panitikang itong mga activist literary. No? Ito yung mga panitikan na may mitiing manuligsa, no? Maglarawan ng katotohanan ng pangit ng budhi, ng kainisan, ng puot, ng galit. Yan. Ang Diaryo Tagalog na pinanutnugutan ni Marcelo H. Del Pilar at La Solidaridad na pinamutnugutan ni Graciano Lopez Haina. Gayunpaman, dahil may sensura, no, ito yung pipigil, ito yung sistema na pipigil sa mga akdang mapanudling. No, kaya yung ibang mga akdang talagang kumakalaban sa simbahan at pamahalaan ay sinusunog, hinuhuli. Yan. Kaya may sensura pa rin. Kaya yung mga ibang manunulat, no, kung tinatago nila ang kanilang sarili, pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paggamit ng mga sagisag panulat at paggamit ng mga simbolismo pagdating sa pagsulat. Sa ganung paraan, lalayo nila ang kanilang sarili sa gulo o sa kapamahakan. Yan. Sumunod, no, sa bahaging na ito at nasa pagitan ng mga taon na ito, nabuo ang La Liga Filipina na pinangunahan ni Jose Rizal. Pero ito ay hindi nagtagal dahil sa 1876 ay nakulong, nahuli, napatapon sa dapitan si Rizal. Kaya ito ay nagtagal lang ng 3 taon. Pero sa organisasyon na ito, nabuo yung organisasyon na binuo ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Kaya sa bahaging na ito, no, di na natin lalamniman ang ating pagtalakay. Sunod, isa pang kontribusyon sa panahon ng propaganda at himagsikan ang pagkakaroon natin ng sariling republika. No, ilan lang ang naitatag na republika sa Pilipinas. Ito yung unang republika na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Siya yung unang pangulo ng unang republika. No, sa pamamagitan na ito ay unti-unti na natutupad ang mga layon ng mga kilusang propagandista. At unti-unti na din humina yung kapangyarihan na mananakop na Spanya. Ano pang contribution sa panahon ng propagandista at himagsikan noong Hulyo 12, 1878, dito ay una ng dineklara, unang wagayway ng watawat Pilipinas sa Kawit, Cavite. No, nagsasabi na tayo ay tuluyan ng nakalaya sa kamay ng Kastila. No, matapos ang Rebolusyong Pilipino. No, sa mga iba pang detalye unggil sa Rebolusyong Pilipino, tanong nyo na lamang sa inyong history teacher. Yan. Mula dito sa aking mga nabanggit, uhugot tayo ng mga maaring konsepto na maging katangian ng panitikan sa panahon ng himagsikan. Unang katangian ng panitikan sa panahon ng himagsikan, mabilis ang paglaganap ng panitikan sa panahon ng Kastila, kaya nanatili pa rin ang kaanyuan ng panitikan. Nandiyan pa rin ang prosa, patula, at patanghal. Bukod dito, dahil nga naging opisyal na wika ang Kastila, no, sa panahon ng wikang ito, wikang umiiral na ito, ay naging mahina ang paggamit ng wikang Tagalog. Pero sa paglaganap, no, pagsilang ng panahon ng propagandista, ng himagsikan, unti-unting ginigising, no, yung wikang Tagalog. Kaya malalaman nyo sa mga susunod na slide sa anong panahon mas kinilala ang wikang Tagalog.
Ayan. At ang mga akda pampanitikan ay kadalasang usapin sa kalagayang panlipunan, pamahalaan. No, kaya may mga akdang subversibo o filibustero ang dating at may pagsasalarawan ng lipunan. Yan, dumami ang sulating makabayan, makadiyos, makatao. Ito yung mga uri ng mga paksaing na naging patnugot ng mga propagandista o ng mga manunulat. Sa mga susunod na slide, ipapakita ko sa inyo yung mga kilalang tao, yung mga akda nila na magpapakita sa mga katangiang na ito na binanggit ko. Yan, unang-una na yung mga akda ni Dr. Jose Rizal. May akda siya na sumasalamin na magpapaliwanag sa kalagayan ng mga Pilipino, pagsasalarawan sa lipunan. Pagsasalarawan, anong uri ng lipunan mayroon sa panahon ng Kastila. Gayon din, ang pagsasalarawan ng uri ng pamahalaan, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo ni Rizal. Ulit, gagawa tayo ng pagsusuri, pananaliksik hinggil sa mga akda na ito para maiuri natin. Yan. Ang huling akda ni Rizal na Mi Ultimo Adios na unang sinalin ni Andres Bonifacio na pinamagat ang Pahimakas. Ang mga akda ni Rizal ukol sa mga kabataang Pilipino, yan ukol yan sa mga propagandista, sa mga ilustrado. Ang kanyang akda hinggil sa katamaran ng mga Pilipino, yan, at iba pang mga kompilasyong akda ni Rizal. Sunod, mga akda ni Marcelo H. Del Pilar. Ang Kaingat Kayo, Nasalang Toksohan, at yung Diaryong Tagalog. Yung Kaingat Kayo, ito yung pagsasalarawan ni Plaridel. Ito yung ginamit ni Marcelo H. Del Pilar, kanyang sagisag panulat. Yung pagsasalarawan at pagnunuligsa ng mga Pilipino sa kawalang hiyaan ng Kastila. At ang Dasalang Toksohan, ito naman ay pagsasalarawan, kaya nandiyan si Padre Damaso. Pagsasalarawan sa mga praile na ginagamit ang kanilang kapangyarihan, kanilang posisyon para makagawa ng masama na iba. Dapat na hindi nila ginagawa. Bilang sila ang mga tagapagturo ng kaasalan. Nagiging pangit yung tingin sa kanila dahil sila mismo ay gumagawa ng kawalang hiyaan. Ganun din ang kontribusyon ni Marcelo H. Del Pilar sa kanyang mga diaryong binuo, yung Diaryong Tagalog. Sunod, si Graciano Lopez Haina, kanyang nabanggit ko na, nung siya ang patnugot ng La Solidaridad at isa pang tanyag na akda niya ay yung Frei Boton. Sa inyong module, marami akong inilagay, na mga halimbawa. Yan. Ang Frei Boton, ay pagsasalarawan naman o version naman ng pagsasalarawan ni Graciano Lopez Haina sa pag-uugali ng mga prailing Kastila. Sila yung mga prailing talagang may pag-aabuso sa kapangyarihan. Nilarawan ni Laura dito yung pag-uugali, yung pagmamalabis sa kapangyarihan ng fraile pagdating sa panimikil, sa pang-aabuso sa mga kababaihan, at marami pang may kinalaman sa pera. Yan, lalo na sa mga usapin ng lupa, yan, sa pagtutubo ng malaking tax. At ang kontribusyon ni Antonio Luna, na kilala bilang taga-Ilog, yung kanyang mga akda. Isa na dito ang Impressionist. Isa na dito ang Impressionist ni Antonio Luna na naglarawan sa simpleng buhay ng isang Pilipino na naapi ng pinakamaliit na ranggo ng pamahalaan. Yung mga mapang-abusong gwardiya sibil. Ayan. Ito ay nahawig sa kwento ng kutsero ni Rizal sa kanyang El Filibusterismo. Yung pauwi na si Basilio
no, nung araw ng Noche Buena. Ito yung pagsasalarawan ng ano yung kalagayan ng mga Pilipino tuwing Pasko. Yan. At yung mapang-abusong mga kawal. No, at isa din sa patnugot ng La Independencia, no, mga naunang Kastilang dyaryo. Sunod yung mga akda na isinulat ni Andres Bonifacio na kinikilala bilang ama ng katipunan o ama ng himagsikan. No? Kanyang mga tulang ginawa. Yan, isa na dito ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang sanaysay na ito ang naglarawan, no? Inilarawan ni Andres Bonifacio yung buhay bago pa magkaroon ng mga mananakop, yung buhay na mayroon bago ang pananakop ng Kastila. Yan. Inilarawan niya yung pagmamalabis sa yaman, no, ng mga Kastila. Yan. Sunod ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. No, itong tula na ito ay talagang pinakatanyag sa sinulat ni Andres Bonifacio kasi purong puso ito eh. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa bayan. No, ginamit niya ang sagisag panulat dito na Agapito Bagong Bayan. Ito yung tula na gustong-gusto kong ibasahin dahil iyan ay pagpapakita ng purong pag-aalay ng puso, ng buhay para lang makamit ang kalayaan. Sunod yung katapusang higbi ng Pilipinas. Ito din yung isa pang tula ni Andres Bonifacio na naglalaman ng puot ng pagbabanta sa mga sumakop o mananakop ng bansang Pilipinas. Kabayan, maka-Pilipino si Andres Bonifacio. No, kilala sa mga ambag sa panitikan ni Emilio Jacinto ang kanyang kompilasyong sanaysay, no, ang liwanag at dilim. No, ito ay naglalaman ng mga sanaysay na may iba't ibang paksain. Gaya ng ningning at liwanag, ang kalayaan, ako'y umaasa, ang tao'y magkakapantay-pantay, ang gumawa, ang bayan at ang mga pinuno, ang maling pananampalataya. No, at marami pang ibang sanaysay na isulat si Emilio. Sunod pa sa isang kontribusyon din ni Emilio Jacinto sa mga katipunero, no, yung kartilya ng katipunan. No, ito yung kilala din sa mga aral ng mga katipunan ng mga anak ng bayan. No, may 10 utos diyan na dapat sundin ng mga katipunero. Sunod ang mga akda ni Apolinario Mabini, o kilala natin bilang utak ng himagsikan, dakilang lumpo. Dakila sapagkat sa kanyang mga naiwang pamana para maging matatag ang Republika ng Pilipinas, ang kanyang utak, ang kanyang kahusayan, no, paggawa ng mga batas. No, ang kanyang mga akda ay patungkol sa pagpapahalaga sa lipunan, sa edukasyon, sa pamahalaan, yan, sa karapatang pantao. Isa na dito ang kanyang akda na Programa Konstitusyonal de la República Pilipinas. Ito ay mga akda niya na patungkol sa tuntunin, sa pamahalaan, sa edukasyon. Sunod na akda, ang El Desarrollo Caída de la República Filipina. Ito naman yung akda na patungkol sa pagtaas at pagbaba ng Republika. Yan. Sunod na akda ni Apolinario Mabini, ang El Simil de Alejandro. Ito naman yung panunuliksa niya sa pamahalaang Amerikano na dahilan kung bakit siya pinatapon sa Guam. Yan. At pagsasalarawan ng karapatang pantao. Nandiyan din yun. At ang huling akda niya, ang El Verdadero Decalogo. Ito ay may layong magbigay ng patnubay o may layong magpalaganap ng nasyonalismo at makabayang diwa. Sunod ang mga akda ni Jose B. Palma, ang kanyang pagsasatitik na pambansang awit ng Pilipinas. Gayon din, no, nilapatan ito ng ritmo ni Julian Felipe. Yan, yun lamang aking mga ibabahaging katangian ng
at naging paksain ng mga panitikan sa panahon ng propagandista at himagsikan. Sa bahaging ito, nalaman natin ang mga may impluwensyang akda na talagang nagpabago at nagpalabas sa diwa ng makabansa, makabayan at makapilipino. Yan, pakitandaan ang aking mga nabanggit dahil ang mga iyon ay nalabas sa inyong medial na eksaminasyon. So maraming salamat sa lahat na nakinig at naway mapahalagahan nyo ang inyong mga tutunan dahil ang kasaysayan ay nagpapakita ng ating pagkatao, ng ating kasarinlan, ng ating unang mga naging buhay. Kaya marapat lang nating pag-aralan ang kasaysayan para may mababahagi tayo sa ating mga estudyante.